give you all the praise, Lord. Oh, yeah. To the one, to the Lamb, and to our King upon the throne, to the Christ, to our Savior, to the risen Son of God. Oh, blessing and honor, glory and power, salvation belongs to our God. Blessing and honor, now and forever. Salvation belongs to our God. Our hope, our Redeemer, for the sacrifice you made. From our hearts to the heavens, we declare blessing and honor, glory and power. Salvation belongs to our God. Blessing and honor, now and forever. Salvation belongs to our God. Oh, blessing the Lord, salvation belongs to the Lord. Blessing and honor, now and forever. Salvation belongs to our God. Blessing and honor, oh, blessing and honor, oh. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your fame. So holy, so worthy, so great is your name, that the earth will adore you and shout out your fame. So holy, holy and worthy are you, Lord. Come on and lift it up. Oh,
Muli isang panibago at mapagpalang linggo na umaga po sa ating lahat. Patuloy po nating tignan na ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon na makasama ang ating mga kapamilya. At sama-sama po tayong aawit ng papuri at pagsamba sa ating Panginoon. Basahin po natin mula sa mga awit, 63, 3 hanggang 8. Sabi po, ang wagas na pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay, kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat, at ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa ay tunay na masisiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay, magdamag na ang palaging inisip ko ay ikaw. Ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwina. Kaya sa iyong pagkupkop, ligaya akong awitan ka. Ito ang aking kaluluway sa iyo lamang nananalig. Kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. Anuman po ang pagsubok na pinagdadaanan natin, patuloy na pinapaalala at pinaparanas ng ating Panginoon ang kanyang walang hanggang pag-ibig. Basta kasama natin ang Panginoon, patuloy tayong mananampalataya na hindi kailanman tayo iiwan at hindi kailanman niya tayo pababayaan. Naanyayahan ko po na tayong lahat ay tumayo at sama-sama tayong umawit ng buong puso sa ating Panginoon. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw mo siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Minsan pa sa buhay ko, sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin, sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, basta't ikaw, O Diyos, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Minsan pa, sa buhay ko, ikaw ang bukas, O Diyos. Pahayag po natin itong lahat sa Panginoon. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin, sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, O Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kanlungan mo. Wala nang
alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, minsan pa napakasarap magpulit. Napakasarap magpulit sa kanlungan mo. Lahat ng nais ng puso matatagpuan sa'yo. Napakasarap magpulit sa kanlungan mo. Wala nang alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, basta't ikaw, O Diyos, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Wala nang alalahanin pa. Nakapaligid man ang problema, basta't ikaw, basta't ikaw, basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Basta't ikaw, O Diyos, ay kasama. Mula sa mga awit 89, 1-2, sabi po, pag-ibig mo, O Yahweh, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Ang iyong pag-ibig walang katapusan, singtatag ng langit ang iyong katapatan. Tunay na ang pag-ibig ng Panginoon ay walang hanggan. At sa kahit nakasalukuyang kalagayan natin, limitado man tayo sa mga ginagalawan natin, hindi pa rin kayang hadlangan ng pagnanais nating purihin siya, pasalamatan siya, ipahayag na patuloy ang kanyang katapatan, at higit na madakila siya sa lahat. Sadyang kay buti na ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng amulanin. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin, sa buong mundo'y aking awitin.
padakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, tapat ka nga tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat tighatik, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan inahon. Pag-ibig mong alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, O Tunay, Panginoon, Ikaw ay dakila, Ikaw ay tapat. At sa lahat ng pagkakataon ng buhay namin, Panginoon, kailanman hindi kayo nagkulang. Salamat, O Diyos, sa walang hanggang pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa hindi maitutulad na patuloy na pagbibigay niyo sa amin ng biyaya, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa patuloy na pag-iingat, sa patuloy na kalakasan, Panginoon. At sa patuloy na pagsama niyo, Panginoon, sa amin sa bawat araw ng buhay namin. Kaya niyo, O Diyos, na patuloy naming maipahayag sa buhay namin sa kahit anong sitwasyon, Panginoon. Na Ikaw lamang, O Diyos, ang aming papupurihan. Ikaw lamang ang aming sasambahin. At sa inyo kami patuloy na mananampalataya, O Diyos, na ang lahat ng pagsubok na ito, Panginoon, ay may hangganan dahil sa iyo, Panginoon. At ito ay may hangganan sa pamamagitan ng kapangyarihan mo, Panginoon. At ito ay may hangganan sa tamang panahon na nais mo, O Diyos. At ihayaan niyo, Lord, na wala kami ibang maitaas at maitanghal kundi Ikaw lamang, Panginoon. Maraming salamat po at patuloy kaming magpupuri at patuloy kaming sasamba, Panginoon, sa inyo sa bawat araw ng buhay namin. Ikaw lamang, O Diyos, at walang iba, Panginoon. Sapagkat Ikaw ang aming simula, Ikaw rin, Panginoon, ang aming katapusan. Ikaw ang aming Diyos, Ikaw ang aming tagapagligtas, Ikaw ang aming kalakasan, Ikaw ang lahat sa buhay namin, O Diyos. Dakila ka, O Panginoon. Patuloy ka, Lord, na magiging tapat sa buhay namin, Panginoon. Salamat po sa lahat ng ito, Panginoon. Salamat po sa lahat. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga, Blessed Church. Ganun po, magandang umaga sa ating mga visitors online. Nakahanda na po ba ang inyong mga tinapay at inumin, mga elementong ating gagamitin ngayong umaga sa banal na hapunan? Bagamat hindi po tayo magkakasama physically, but in spirit, we are one with the Lord and we are also one with one another. Meron lamang po akong ilang mga bibigyan linaw sa mga kadahilanan at kahalagaan ng banal na hapunan.
Ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain. Sinasagawa natin ito bilang paggunita sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. Kaugnay na kanyang sakripisyo at kamatayan sa krus bilang ganap na kabayaran sa ating mga kasalanan. Kaya naman, marapat tayo sa gawa natin ito na may pagdiriwang at ipagpatuloy hanggang sa kanyang muling pagdating. Ang tinapay at inumin na nasa inyong harapan ay pawang mga elemento lamang na sumisimbolo sa katawan at tubo ni Jesus. Wala sa mga ito ang kapangyarihan na mag-alis o maglinis ng kasalanan at magbigay ng kaligtasan sa ating mga kaluluwa. Sa halip, ito ay sumasalamin sa katawan ni Jesus na siyang tumanggap ng buong parusa pagkamuhi ng Diyos laban sa kasalanan. At sa dalisan niyang dugo na nagpatibay sa kanyang bagong tipan ng pag-ibig para sa atin. Ayon po kay Apostol Pablo, sa unang Korinto, chapter 11, verse 29, ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi kinikilala ang kahalagaan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan sa kanyang sarili. Kaya't isagawa natin ito sa paraang nararapat. Ang paraang nararapat ay tumutukoy sa pagtanggap ng mga elemento na kalakip ang pagkilala kay Jesus bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. Inaanyayahan ko kayo na sandaling kumikit at yumuko upang sreksikin ang ating mga sarili batay sa ganap na kapatawaran na kanyang ginawa sa atin. At kung ikaw naman ay nandiyan sa unang pagkakataon, inaanyayahan kitang lumapit kay Jesus, pagsisihan at ihingi ng tawad ang iyong mga kasalanan at tanggapin siya sa iyong buhay bilang tanging Panginoon at tagapagligtas. Kaya pagbibigyan ko ng ilang minuto upang manalangin. How deep the Father's love for us, how vast beyond our measure, that He should give His only Son to make a wretch His treasure. How great the pain of searing loss! The Father turns His face away, as wounds which mar the chosen one bring many sons to glory. Kunin po natin ang ating mga tinapay at tayo manalangin. Amang Diyos, tunay na kami ito nagpapasalamat sa maganto Panginoon na inaalala namin, Panginoon, ang ginawa ng aming Panginoong Jesucristo sa krus, kung saan ang kanyang katawan ay nabigbog at tumanggap ng parusa at galit ng Diyos. Dapat po kami po'y ang naparusahan, subalit sa kanyang kagandahan loob, sa kanyang pag-ibig para sa amin, Panginoon, ay talagang siya po'y nagsakripisyo ng kanyang buhay para sa amin lahat. Salamat po, Panginoon. Kami po'y nagdalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa unang Korinto, chapter 11, verse 23 to 24, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya'y ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ang tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyo. At sinabing, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sama-sama po natin tanggapin ang tinapay. Kunin na po natin ang ating mga inumin at tayo po'y manalangin. Amang Diyos, tuloy na kami nagpapasalamat, Lord, sa mga ito, Panginoon. Muli, sa dugong dumalak po sa krus, sa Kalbaryo, kami po ay napawalang sala, Panginoon. Maraming salamat po muli sa iyo, Panginoon. Sabang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa unang Korinto, chapter 11, verse 25, matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi,
Ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitiban ng aking dugo. Tuwing iinimin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Sama-sama po natin tanggapin ang inimin. Sa unang Korinto, chapter 11, verse 26, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinumin sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Magandang araw po, A Blessed Church. Para po sa ating scripture reading, kunin niyo na po yung mga Bible ninyo, buksan po natin sa Book of Joel. Book of Joel, chapter 1, verses 1 to 20. Again, Book of Joel, chapter 1, verses 1 to 20. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mensahe ni Yahweh sa pamamagitan ni Joel, na anak ni Petuel. Makinig kayo, matatandang pinuno, pakinggan ninyo ito, lahat ng nasa Juda. May nangyari na bang ganito sa inyong panahon o sa panahon ng inyong mga ninuno? Isalaysay ninyo ito sa inyong mga anak, upang maisalaysay naman nila ito sa magiging mga anak nila, at sila ang magsasabi nito sa kasunod nilang salinlahi. Pinagsawaan ng laksa-laksang balang ang mga pananim, kinain ng sumunod ang natira ng una. Gumising kayo at tumangis, mga maglalasing. Umiyak kayo, mga manginginom, sapagkat wala ng ubas na magagawang alak. Sinalakay ng makapal na balang ang ating lupain. Sila'y mapangwasak at di mabilang. Parang ngipin ng leon ang kanilang mga ngipin. Sinira nila ang ating mga ubasan at sinalanta ang mga puno ng igos. Sinaid nila ang balat ng mga puno, kaya't namuti pati mga sanga. Tumangis ka, bayan, gaya ng isang dalagang nagluluksa, dahil sa pagkamatay ng binatang mapapangasawa niya. Walang butil o alak na maihahandog sa templo ni Yahweh, kaya't nagdadalamhati pati ang mga pari, dahil wala silang maihandog kay Yahweh. Walang maani sa mga bukirin, nagdadalamhati ang lupa, sapagkat nasalanta ang mga trigo, natuyo ang mga ubas, at nalanta ang mga punong olibo. Malungkot kayo, mga magsasaka, umiyak kayong nag-aalaga ng mga ubasan, trigo at sebada, sapagkat lahat ng pananim ay pawang nasalanta. Natuyo ang mga ubasan, nalanta ang mga puno ng igos. Ang mga punong granada, palma at mansanas, lahat ng punong kahoy ay natuyo, at nawala ang kagalakan ng mga tao. Magluksa kayo at tumangis, mga paring naghahandog sa altar. Pumasok kayo sa templo at magdamag na magluksa. Walang trigo o alak na naihahandog sa inyong Diyos. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tipunin ninyo ang mga tao. Tipunin ninyo ang matatandang pinuno at ang lahat ng taga-Juda sa templo ni Yahweh na inyong Diyos at dumaing sa Kanya. Malapit na ang araw ni Yahweh, ang araw ng pangwawasak ng makapangyarihang Diyos. Di ba't kitang-kita natin ang pagkasira ng mga pananim at ang pagkapawi ng kagalakan at kasiyahan sa templo ng ating Diyos? Hindi sumisibol ang mga binhi sa tigang na lupa, walang laman ang mga kamalig at wasak ang mga imbakan, sapagkat ang mga trigo ay hindi sumibol. Umungal ang mga baka, sapagkat walang mapagpastulan sa kanila. Gayon din naman, ang mga kawan at tupa ay wala na ring makain. O Yahweh, dumaraing ako sa iyo, sapagkat natuyo ang mga pastulan, at ang mga punong kahoy ay parang sinunog ng apoy. Maging ang mga hayop sa gubat ay dumaraing sa iyo, sapagkat natuyo rin ang mga batis, at ang pastulan ay parang tinupok ng apoy. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin ng paggabay. Panginoon, salamat po sa iyong salita na aming pagsasaluhan ngayon. Ihanda po ninyo ang aming isip at puso sa pagtanggap ng mensahe na inilaan mo sa amin ngayong umaga. Bigyan niyo po kami, Panginoon, ng pusong mapagkumbaba at baguhin niyo po kami ng naayon sa kalooban ninyo.
maunawaan namin ang nais mong sabihin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kami po ay nagpapasakop sa iyo at hiling namin, Panginoon, na sa aming pakikinig, ikaw ay malugod at ikaw ay maitanghal. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kumusta na po kayo? Mahigit isang buwan na po tayong naka-quarantine at kailangan pa nga pong i-extend dahil sa patuloy na pagtaas ng mga COVID-19 cases. At sa kabila po nito, umaasa pa rin tayo na matatapos din ang epidemyang ito sa tulong ng Panginoon. May makadiskubre na sana ng gamot at wag na po sanang madagdagan pa ang bilang ng mga taong napapahamak dahil sa coronavirus. We also desire na manumbalik na sana yung normal na pamumuhay at pakikitungo natin sa isa. Ito po yung uri ng pakikipag-ugnayan na hindi takot mag-shake hands, mag-appear, at magmano sa mga nakatatanda. Sana makapag-worship na tayo uli ng sama-sama sa church, no? At makapag-fellowship, makapag-Sunday school. Nakakamiss po yung time na mga funny videos lang ang nagba-viral. Gaya po nung Apple Pen. Naalala niyo po ba yun? Yung I have an apple, I have a pen, pinagsama, naging Apple Pen, di ba? Kung isipin, mas okay na yun kaysa sa totoong virus na nagpapahirap at kumikitil ng maraming buhay. Pero hindi po natin maikakaila na mailap ang good news sa mga panahong ito. And this leads us to ask, how can a good God allow this thing to happen? The book of Joel was written to address such question. Ang title po ng sermon natin for today ay Purposeful Crisis from Joel 1:1-20. Sa mensaheng ito, matututunan po natin that God uses even the worst situations to bring His people back to Him. Let's begin with some basic details. Number 1, the book of Joel belongs to what we call as the minor prophets. May 12 minor prophets po sa Old Testament, beginning from Hosea until the prophet Malachi. At syempre, kung meron pong minor prophets, meron din tayong tinatawag na mga major prophets na sina Isaiah, Jeremiah, at Ezekiel. All of these prophets are equally important in the Bible. Ang pagiging minor or major ay nakabatay lang naman po sa ikli o haba ng kanilang mga isinulat. Kaya minor kasi mas maikli yung kanilang akda. Number 2, walang sapat na detalye sa Bible para kilalanin si Prophet Joel. Ang alam lang natin, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang anak ni Pethuel, na hindi rin naman natin kilala. At bukod pa roon, malaki po ang posibilidad na malapit lang sa Jerusalem nakatira itong si Joel, kasi makailang ulit niya pong binanggit ang Temple of the Lord. Number 3, hindi rin natin alam kung anong period ng time nanungkulan bilang propeta si Joel. Kasi po, hindi naman siya nagbanggit ng kung sino ang hari noong mga panahon na yon na pwede sanang pagbatayan ng date. Number 4, isinulat ang Book of Joel during the time na katatapos pa lamang po ng isang national plague or calamity dulot ng mga locusts o balang. Joel looks at the calamity as God's punishment for their sins, so he calls his people to repent. Hindi po binanggit kung anong pagkakasala specifically ang ikinagalit ng Diyos, maliban lang sa paglalasing na nabanggit sa Book of Joel. Pero nilinaw ni Joel ang pagdating ng isa pang mas nakakatakot na delubyo kung hindi sila manunumbalik sa Diyos. And he calls it the Day of the Lord, which appears to be the central key to Joel's writing. Number 5, the Day of the Lord is the time that God has set to judge the sins of His enemies and to restore His own people. Kaakibat po nito, he wrote about the coming war against the nation of Israel. Pero bukod pa roon, he also wrote about the day of the Lord na may kinalaman po sa mga huling kaganapan sa daigdig bago ang muling pagdating ni Jesus. And that's what makes this book truly interesting. Joel began his writing by talking about their recent national calamity, a locust infestation. Ang tanong, may kinalaman ba ang Diyos sa kalamidad na ito? Joel's answer is yes. Sa katunayan, ang karanasang ito ng mga Israelita sa panahon ni Joel ay resulta ng mga ipinangakong parusa ng Diyos kapag sila ay sumuway. Makikita po natin yan sa Deuteronomy chapter 28, verses 38 to 40,
At isama na rin po natin yung verse 42. Ang sabi, marami ang itatanim ninyo, pero kakaunti lang ang inyong aanihin dahil kakainin ito ng mga balang. Magtatanim kayo ng ubas at aalagaan ninyo ito, pero hindi kayo makakapamitas ng bunga nito o makakainom ng katas mula rito dahil kakainin ito ng mga uod. Magtatanim kayo ng maraming olibo kahit saan sa inyong lugar, pero wala kayong makukuhang langis mula rito dahil malalaglag ang mga bunga nito. Kakainin ng maraming insekto ang lahat ng inyong puno at pananim. God has been sending out plagues. Huwag po natin kakalimutan na nagpadala po siya ng 10 salot sa Egypt para palayain ang kanyang bayan. Ngayon, pwede pong sabihin ng ilan, kasi under the law pa tayo noon. Wala na tayo sa old covenant ngayon, kaya hindi na yan gagawin ulit ng Diyos. How we wish it is the case. Pero nakatala rin po sa book of Revelation that God is preparing to soon send out 7 plagues symbolized by the 7 bowls in Revelation chapter 16. Sa kabilang banda, mahalaga pong maunawaan na ang mga kalamidad o krisis na tulad nito ay hindi bunga ng isang sadista o walang awang pamamahala. When we are established in the love of God, it will not be difficult to understand that He can use even the worst situations to accomplish His good purpose. Crises always come with a promise of restoration for God's people. Palagi pong ganoon ang pattern. Kahit po tingnan natin sa kasaysayan ng mga Israelites, sa book of Revelation, and even in the book of Joel that we are studying now. What then is the purpose of this crisis? Number 1, it is to divert our attention. It's what we see in verses 2 to 4. Una pong nanawagan si Joel sa mga nakatatanda sa lipunan dahil nasa balikat nila marahil ang pamumuno sa mga panahong iyon. Maaaring indikasyon po ito ng kawalan ng isang hari o di kaya nasa transition period pa lang ng muling pagtatayo ng kaharian mula sa pagkakaalipin nila sa mga Babylonians. Ito yung tinatawag nating post-exilic period. And he addressed the elders for 2 possible reasons. Number 1, they have a wide experience. And number 2, they are highly respected. Elders can easily affirm what Joel was saying. Inilarawan po ni Joel ang kalamidad na hindi pangkaraniwan. He threw a rhetorical question. Ang sabi po niya, in all your history, has anything like this happened before? Alam ng mga nakatatanda na hindi ito pangkaraniwan. It does not happen on a regular basis. It was shockingly devastating. It is something that they will remember and talk about in the years to come. It is meant to be that way because it is meant to catch their attention. Ang paglusob ng mga balang ay nagbunga ng patong-patong na pinsala. Yan po ang makikita natin sa verse 4 sa Israel, na kilala sa pagiging isang agricultural land. Inubos po ng mga balang ang lahat ng kanilang mga pananim, dahilan upang malugmok ang kanilang ekonomiya. The Lord is telling the same thing to us today. Hear this. The Hebrew word used is shama, which means to hear with attention, to focus. God calls us to go beyond what we see and begin to listen attentively to the message that this crisis brings. Number 2, to disrupt our worldly comfort. That's what we see in verses 5 to 7. Sa pagkakataong ito, nanawagan naman si Joel sa mga lasinggero, and he intends for them to hear too. Pero bago sila makapakinig, kailangan muna nilang gumising. So Joel tells them, wake up and weep. Posibleng kinakatawan po ng mga drunkards na ito ang uri ng mga tao na pinapaikot lang po ang buhay para sa mga makamundong kasiyahan at pagnanasa. These are the people who have no appetite for God and spirituality, for they are only interested in sinful pleasures. May sapat na dahilan sila para umiyak. Kasi ang sabi ni Joel, all the grapes are ruined and all your sweet wine is gone. That's what we see in verse 5. When Joel says gone, he literally means gone without exaggeration.
there can be at least 40 million and sometimes as many as 80 million in each square kilometer of locust swarm. Ganun karami ang mga balang na puminsala sa kanilang bayan. Pinili ng Diyos na pansamantalang kunin sa kanila ang mga bagay na pinanggagalingan ng kanilang kasiyahan. Ibig ba sabihin nito, killjoy ang Diyos? KJ? Siyempre po hindi. God wants us to enjoy life, but He also knows that we can never attain true enjoyment apart from Him and His will. This global crisis compels us to stay home. Pansamantalang tinanggal ng Diyos ang mga bagay na umaagaw sa atin palayo sa Kanya. Tinanggal ng Diyos ang lahat ng mga palusot na ginagamit natin upang makaiwas sa pag-aaral ng Bible at pananalangin. And God is willing to disrupt our worldly comfort to direct our focus to the things that truly lasts. Number 3, it is meant to disarm our earthly confidence. This is what we see in verses 8 to 12. Ibinaling naman po ni Joel ang kanyang panawagan sa mga magsasaka. Inilarawan din niya ang lawak ng pinsala na kanilang natamo dahil sa paglusob ng mga balang. The grain, yung wheat and barley, the new wine, the oil, the new fruit from the pomegranate, palm, and apple trees, lahat po yan naapektuhan. Number 2, the locusts ate whatever was produced season after season. And the number 3, the drought kept the soil from producing anything more. Nagkaroon po ng tagtuyot at wala po silang maitanim na nagbubunga. Number 4, the flocks and herds and their pastures lie in misery due to starvation. So kahit po yung kanilang mga alagang hayop ay hindi nila mapakain. At ikinumpara din po ni Joel ang mga magsasaka sa isang bride dressed in black na namatayan ng groom bago dumating ang takdang araw ng kasal. Hindi po ba't napakasaklap nito? Sapat na dahilan upang tumangis. Matyagang hinintay ng mga magsasaka ang tag-ani, pero hindi ito dumating. Kaya meron po silang sapat na reason para manghinayang at umiyak. God is willing to disarm our earthly confidence to put it back where it truly belongs. Our trust must be placed on our shepherd, not on the pasture, no matter how green it may appear. On the source, not on the resources. On the giver, not on the gifts. Number 4, it is meant to drive us back to God. That's what we see in verses 13 to 20. Naapektuhan po ng kalamidad maging ang templo ng Diyos. Nasimot ang lahat ng maaari nilang ialay sa Panginoon. Ang sabi po, no joyful celebrations are held in the house of our God. That's what we see in verse 16. And for this reason, Joel calls the attention of the priests to lament and pray. Isang uri ng fasting lang po ang nire-require ng Diyos sa mga Israelita, and that fasting is done annually or once a year during the Day of Atonement. Pero sa pagkakataong ito, Joel summons the priests to announce a time of fasting in verse 14. Para kay Joel, this is an emergency, and there's no other way to deal with this emergency, with this crisis, than to bend their knees. So he tells his people to dress yourselves. Ang ibig pong sabihin talaga noon, magsuot ng sako. Although yung sako nila ay gawa po sa tela. Every crisis is a time for the people to humble themselves and pray. That's what we see in 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Hindi kailangan ng Diyos magpadala ng bata-batalyong anghel mula sa langit upang ipakilala ang kanyang sarili. During Joel's time, he only had to send insects. In our time, God uses a tiny unseen virus to knock down our gigantic pride. Saklaw pa rin ang pamamahala ng isang marunong at makapangyarihang Diyos ang kalamidad na kinakaharap natin ngayon. And it is here for a reason. And missing its purpose is an even greater tragedy. This crisis is meant to divert our attention. It is meant to disrupt our worldly comfort
It is meant to disarm our earthly confidence. And it is meant to drive us back to God. In response, let us hear, wake up, weep, despair, and humble ourselves. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Lord, we thank you for your word. We thank you for your truth. We thank you for your truth even though it hurts. Salamat po, Panginoon, sa muling pagpapaalala sa amin kung sino kami, Panginoon. Lord, apart from you, we are nothing. May saysay lamang po ang buhay namin dahil ikaw ay sumasa amin. Patuloy niyo po kaming kalingain, Panginoon, at turuan. At tulungan niyo po kaming tumagon ng naayon sa iyong kalooban at kagustuhan. Pagpalain niyo pong patuloy ang inyong bayan at umaasa po kami sa inyong restoration. Salamat po sa inyong pagmamahal, Panginoon. Salamat po sa inyong disiplina. Salamat po sa inyong mensahe. Malugod ka, Panginoon, ikaw ang hari ng mga hari. Sa pangalan ni Jesus. Amen. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a birth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart, and I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala
at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa kanya ang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon.